Okay, pag-usapan po natin 10 maagang senyales na may sakit o magkakasakit yung tao. Okay, kung meron kayo nitong 10 ha, ibig sabihin baka hindi tayo ganun ka-healthy. Number 1, lagi kang sinisipon, laging may trangkaso. Buwan-buwan nagkakasakit. I'm sure may kilala kayo sa pamilya nyo o katrabaho nyo, laging may sakit, laging may sipon. Ibig sabihin, konting bacteria, konting virus lang, tinatamaan na siya. Hindi na malabanan ng immune system niya. Ibig sabihin, merong kulang sa katawan niya. Ba't siya laging nagkakasakit? Kulang ba siya sa vitamins? Meron bang kulang na vitamina o mineral sa katawan? Sobra ba siya stress? Mental, emotional o physical problem? Kaya laging tinatamaan ng sakit? O baka may nakatagong sakit na hindi natin alam? Diba? Baka may diabetes pala, may chronic disease, o baka may bukol pala sa katawan. So, yung laging nagkakasakit, hanapin natin bakit siya nagkakasakit. Number 2, may pagdurugo. Abnormal bleeding. Kahit anong bleeding sa katawan. Nose bleeding. Konting nose bleeding, okay lang. Baka sa init. Pero yung laging dumudugo yung ilong, lalo na kung one side lang dumudugo, pinapasilip natin yan. Chine-check for nasopharyngeal cancer. Pag dumi, may dugo, ayan, nakakatakot yan, di ba? Pag dumi mo, may pulang dugo, pwedeng almoranas lang, pwedeng anal fissure, o pwedeng may colon cancer. Kahit yung dumi na kulay itim, yung itim na parang dinuguan, dugo rin po yun eh. Dugo, naghalo sa acid ng tiyan, kaya nangingitim. Pwedeng may ulcer, may dumudugo yung sikmura. So, any bleeding, kahit sa regla, di ba? Normal ang regla, pero kung yung regla mo masyadong biglang humaba yung regla mo, naging 7 days, di ba? O hindi ka naman dapat reglahin, pero in between, dinudugo ka. O menopause na, o dapat wala nang regla. Tapos dinudugo pa rin, may spotting. O tapos magtalik, may pagdurugo, di ba? Hindi po normal yon. Magpapa-pap smear tayo, pa-check tayo sa OB-GYN, rule out tayo ng mga infection or yung mga cervical cancer, yun ang binabanggit. Any abnormal bleeding. Pag ubo, may plema, may dugo, o hindi rin normal yun, check din yung baga. Pag ihi, very pink, pag pink, dugo na yun eh. Pag ang ihi nyo kulay pink, nahaluan na ng ihi yung kaya light colored, dugo pa rin yun. UTI, kidney stones, o kidney cancer. Number 3, yung unstable yung personality. Parang hindi siya normal. Dati nakakausap, ngayon parang hindi makausap. Paiba-iba yung ugali. So, pwedeng may bipolar disorder, baka manic o depressive. Pwedeng may mental problems, schizophrenia. Pwedeng anemic. Pwedeng low blood sugar. Pwedeng may infection or dehydration. Okay. Number 4, dark yellow ang urine. Sobrang dark yellow. Di ba? Alam nyo na, medyo greenish na yung ihi. Hindi po normal yan. Kasi yung kulay ng ihi natin, tinitingnan ng doktor yan, maraming sakit malalaman dun sa ihi. Dapat gusto natin light colored lang. Di ba? Pag kulay orange na, di ba? Tapos uminom ka maraming tubig, ganun pa rin yung kulay. Hindi po maganda yon. Kaya sabi ko nga, uminom ng maraming tubig palagi para safe ang kidneys natin. Ayaw natin ma-dehydrate. Isa pa, pag ang ihi nyo mabula, parang iced tea, ganun kabula. Ayan, umihi. Tapos mabula, ayaw mawala yung bula. Papa-urinalysis po tayo. Kasi pag chinek natin ang urinalysis, makikita kung may protina sa ihi. So, kung merong protein doon, baka diabetes, o merong kidney failure, o may kidney problem. Okay? Number 5, sobrang pagod. Okay? Dapat, pag nakapahinga na tayo, nakatulog na tayo, di ba, lalakas na tayo. Pero yung nakatulog ka na, nakapahinga ka na, pagod ka pa rin. So, bakit laging pagod? Di ba? Depressed lang ba? Depressed, nakakapagod. Baka hypothyroid, pa-check yung thyroid. Baka yung adrenal gland, meron mga adrenal gland problem din. Meron din toxin overload, may toxin sa katawan. Pwedeng may cancer, minsan sobrang pagod, may helicopter. Pwedeng diabetes o pwedeng may chronic disease, kaya laging pagod.
Number 6, may manas. Yan, ayaw natin may manas, di ba? Lagi nga sinasabi ng mga matatanda, pag may manas, ibig sabihin malapit na. Depende po sa manas. Pag konti lang yung manas, medyo normal lang yon. Kasi tayo talaga, mas malaki paan natin sa hapon, kasi nga nakatayo tayo, may konting pagmamanas yan, lalo na kung may edad. Above 40, 50, 60, mas nagmamanas tayo kasi yung mga arteries and veins natin, hindi na ganun kaganda. Pero yung manas na manas, yung isang pisil mo pa lang talagang paga yung paa, hanggang ankle, bukong-bukong, hindi po normal yon. Pwedeng may heart failure, mahina ang puso, nag-iipon ng tubig sa katawan. Pwedeng kidney failure, hindi umiihi, kaya nagmamanas. O pwedeng liver failure, nagbabara yung dugo sa atay, hindi gano'ng maka-flow doon, kaya nagmamanas. So, heart, liver o kidney ang possibility kung may manas. Yun po yung mas seryosong manas. Pero may manas na dependent edema lang sa mga security guard, sa mga sales lady, laging nakatayo, iba po yun. Okay? Next is, laging masakit ang tiyan. Okay? Okay lang minsan masakit yung tiyan, pero kung laging masakit, binabother ka na, hindi natin masabi. Alam nyo, yung masakit ng tiyan sa may kanan at itaas, papunta sa likod, gallbladder stones yon. Bato sa abdo, gallbladder stones, lalo na sa kababaihan, mga 40s, yan, fat, mataba, female, babae, 40s, makabagantian, common, nagkaka-gallbladder stone. Minsan, inooperahan po yan pag sumasakit. Pag yung sakit sa tiyan, nag-umpisa sa gitna, after 2 days, yung sakit sa gitna ng tiyan, lumipat sa kanan, right lower quadrant sa kanan, at sa ibaba, appendix po yun. Appendix yun, iba pakiramdam ng appendix. Papacheck tayo sa surgeon. Meron din sakit sa tiyan na sa may sikmura, pwedeng ulcer, nagugutom, GERD, hyperacidity, common yan. At meron din sakit sa tiyan, syempre yung mga pancreatic cancer na malala, mga stomach cancer, yung pa iba. At meron ding sakit sa tiyan na heart attack. Kasi ang sakit sa puso, hindi talaga sa dibdib, minsan sa may sikmura Pwede rin doon Number 8. 8 out of 10 na to. 8, hirap huminga. Alam mo yung hirap huminga nakakaiba. Parang lagi ka na lang hapo, di ba? Sa bata nga, pag mabilis huminga, pulmonya na yan. Sa matanda, pag mabilis huminga, pwede mo sabihin, tumatanda lang, kulang sa exercise, baka mataba, o baka nasa mataas na lugar kayo, tapos kulang ang hangin, pwede yon, mainit lang. Pero pag hinihingal talaga, pwedeng may bronchitis, pwedeng may hika, pulmonya, meron ding pulmonary embolism, yung dugo nagbuo ang dugo sa binti, pumunta sa baga, hindi po maganda. Merong emphysema, lakas manigarilyo, kaya hinihingal na. Okay? Pwedeng sakit sa baga o sakit sa puso. So, pag hinihingal, X-ray, tsaka 2D echo ako. Okay? X-ray, 2D echo. Pwede rin hingal na panic attack lang, kinakabahan lang siya. May ganun din. So, yung sobrang hapo, titingnan natin bakit yun. Number 9, nilalagnat. Common na yan. Basta may lagnat, may sakit na yon. Hindi natin pwede sabihin, lagnat lang yan, konting sinat lang. Yung konting sinat-sinat sa hapon, pwedeng tuberculosis yun Yung mga sinat-sinat, pwedeng may cancer yun pwedeng may cancer, mga lymphoma, leukemia. Pero kung mataas-taas na yung lagnat, UTI, pulmonya, meningitis, yun ang mas serious. O endocarditis, may infection rin sa puso. Meron ding lagnat na syempre yung mga virus lang, tonsillitis, viral infection. Ganito na lang rule natin. Pag ang lagnat nyo, lampas 4 days na, pa-check up na tayo. Okay? Dapat hanggang 4 lang. Huwag mo na paabutin ng 5-6 days. Pag sa bata, 2 years old, pababa, 2 araw lang yung lagnat, pa-check nyo na. Bata kasi yun Less than 2 years old. Gusto mo maaga ka doon. Pero kung matanda, pwede pa tayo maghintay 4 days. Last, number 10, na maagang senyales ng sakit, namayat. Okay, lagi ko sinasabi, pag sinabihan na mayat ka, okay lang kung nagda-diet ka. Pero kung hindi ka nagda-diet, namayat, ayaw natin yon.
Namamayat, kami mga doktor, iniisip agad, baka cancer. Oo, laging naka-warning yan. Ba't namamayat Hindi naman nagda-diet. Baka may bukol na salbahe sa loob ng katawan na nagpapapayat. Nalungkot nga ako doon sa tatay ko noon Namayat na pala yung tatay ko ng mga 15 pounds, hindi ko na malayan. Kasi pagkasama mo lagi sa bahay, hindi mo makikita na mamayat siya Hindi mo makikita Pero kung yung kaibigan mo, hindi mo nakita ng 1 taon, tapos nakita ka, sinabi na mamayat ka, baka namayat ka talaga unless may timbangan ka. Diba? So, minsan, pag tayo sa magulang natin, hindi natin mahalata na mamayat na pala. Kala natin unti-unti kasi, unti-unti. Yung pala, cancer na pala. Na late tayo sa pag-diagnose, maaga mamamatay. So, dapat early yan. Basta timbangin nyo na, namayat ng 10 pounds, check up na. Okay? Other causes ng weight loss, baka depressed siya, baka hyperthyroid, baka hindi naman cancer, baka diabetes, baka liver disease, o baka may problema sa tiyan. Okay? So, itong mga 10 maagang senyales ng pagkakasakit, mga warning signs to, dapat alerto tayo. Lalo na kung kayo ay 40 years old, 50 at pataas. Sana po nakatulong itong video ko. God bless po.